نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol sa usaping huwag mo sana kalimutan. Opo mga kapatid sa Islam, ang pagkalimot ay isa sa mga katangian ng isang tao. Ganun ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag tayong insan sa Arabic. Ibig sabihin, nakakalimot. Kaya dahil doon mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapakita niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang supreme. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi tulad ng tao. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, ano kaya ang nangyari sa mga naunang siglo? Kanyang sinabi, ang kaalaman na iyan ay nasa aking Panginoon sa aklat. Hindi naliligaw ang aking Panginoon at ni hindi rin nakakalimot. Kaya yun ang pagpakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, na hindi talaga siya nakakalimot. Katulad din sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa bayna dhalika wa ma kana rabbuka nasya. Wa rabbuka nasiya. Sinabi ng Allah, at kami mga anghel ay hindi bumababa maliban sa utos ng iyong Panginoon, mapasa kanyang anumang nasa pagitan ng ating harapan at anumang nasa sa ating likuran at anumang nasa pagitan ng mga iyon, at hindi ang iyong Panginoon naging malimutin. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, napakalinaw to na iba ang tao sa Diyos. Ang Diyos, siyempre, kumpleto, supreme, ganap. Hindi katulad ng tao, laging nakakalimot. Ngunit mga kapatid sa Islam, kahit tayo'y makakalimutin, inutusan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag nating kalimutan ang karapatan niya. Pagkos, inutusan din tayo mga kapatid, na wag ding kalimutan ang kabutihang loob sa bawat isa sa atin. Allahu Akbar, tingnan nyo. Mga tungkulin, kung gano'ng mga pananagutan, hindi dapat niyan kinakalimutan. Nagkalimot ka bahagya, wag mong hanggang katapusan. Di gano'n ang katuruan sa atin. May mga nagawa din yan siyang mabuti. Wag nating kalimutan. Katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, sabi niya, at kung hiniwalayan ninyo sila bago pa ninyo nagalaw at nagtalaga na kayo ng duty para sa kanila, kung gayon ay kalahati sa inyong itinalaga maliban sa kung pinapaumanhin nila, o kaya pinaumanhin na yaong nasa kamay niya ang kasunduan ng kasal, at magpaumanhin kayo dahil mas malapit ito sa pagkatakot. At huwag ninyong kalilimutan ang kabutihang loob sa inyong pagitan, sa katunayan ng Allah sa inyong mga ginagawa ay ang tagapagmasid. Kaya diyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, la tansal fadla bainakum. Pagkasabi dito, huwag nyo kalimutan ang kabutihang loob sa inyong pagitan. Kahit naghiwalay na sila dito, hindi pa rin dapat kalimutan ang mga nagawang mga kabutihan. Kaya ganun na ganun mga kapatid, kahit nasa kalikasan natin yan ang pagkalimot. Kasi ganun ang pagkagawa ng Allah sa atin. Likas sa atin pagiging tao.
Fitra kasi yan, katalagahan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na inilagay ng Allah at hindi na yan nagbabago kahit anong gagawin mo. Kahit ikaw pa pinakamatinding scientist na-discover mo ang mga genes, kaya mong pagpapalitan kahit anong gawin mo, hindi na yan mababago ang tao. Kaya mga crossbreeding na yan mga kapatid, kahit anong gawin nila, tao pa rin ang tao. Hindi walang tinatawag na mag-i-evolve. Walang ganun mga kapatid kasi nga bahagi na yan sa atin ang pagkalimot. Kalikasan na yan ng tao. Kasi nga sa totoo lang bilang proteksyon pala yan sa ating mga utak kasi nga nabibigat mga pangyayari. Mga pangyayari i-record yan ng utak pero nabibigatan siya. Kaya nagkakalimot siya. Kaya ganun ang purpose ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasalanan mga kapatid sa pagkalimot kung pinilit mong kalimutan. O kaya mga bagay-bagay na hinalo mo sa mga bagay kung saan naging abala ka. Hanggang nalimutan mo, hanggang nasanayan mo pa na hindi na sumamba kay Allah. Kasi nasanay ka na sa paggawa ng hindi ka na nagsasala. Kasi nasanay ka na. Auzubillah. Kasi nga una-una dyan kinakalimutan mo ng pasadya. Kaya ang unang nakalimot mga kapatid sa kaysaysayan ng mga tao, alam niyo sino? Si Adam. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walakad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma." Sinabi ng Allah, at sadyang nakipagtipan kami noon kay Adam at saka siya'y nakalimot at wala kaming nagtagpuan para sa kanya ang pagpapasya. Kaya tingnan nyo mga kapatid dito sa ang unang pagkalimot ang ginawa ni Adam. Binigyan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasunduan na wag kayong lalapit sa punong iyan. Ganun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kaya sa Islam mga kapatid, ang determinasyon, dapat mo talaga yan, bigyan ng halaga. Taasan mo yan, determinasyon mo, kailangan ang pagpapasya mo, kailangan gawin mo talaga. Pero dahil sa tukso na nangyari sa kanila, sa ganda ng panlilinlang ni Satanas sa kanila, na sinabihan sila, kumain kayo sa punong iyon, baka magiging anghel kayo, o kaya maghabang buhay na kayo doon, subhanallah. Dahil sa ganda ng pagpapalamuti ni Satanas sa kanyang mga pananalita, doon na nalimutan ni Adam. Kaya ang pagkalimot pala mga kapatid na kasalanan ay kung gagawa ka ng mga bagay at nawala ang iyong determinasyon. Kasi nga, ilulukmok ka niyan sa paggawa ng kasalanan. Subhanallah. Ngunit ang pag-alala mga kapatid, yun po ang pagbuo ng katatagan. At yan po ang nag-umaakyat sa tao sa katwiran at sa kabutihan. Hindi katulad ng pagkalimot o pagkawala ng determinasyon. Kasi ilulukmok ka sa paggawa ng masama. Kaya ingat-ingat tayo mga kapatid. Alam naman natin ang bunga ng pagkalimot sa Diyos mga kapatid. Hanggang sa Diyos, nalimutan nilang Diyos sa sobrang abala sa trabaho, sa paghahanap ng hanap buhay, paghahanap ng pera, hanggang nalimutan nila si Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah. Tingnan niyo, pakinggan yung sinabi ng Allah. Sabi niya, "Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tansa." Wa kadhalika al-yawma tunsa. Sinabi ng Allah, gayon din dumating sa inyo ang aming mga palatandaan at saka ito ay iyong nalimutan. At gayon din sa araw na ito, ikaw ay kalilimutan. Subhanallah. Napakasakit pakinggan to mga kapatid. Kung ikaw kaharap ng Allah, sasabihin sa'yo, ikaw ay kalilimutan. Allah, tagus talaga sa puso mo. Gusto mo magsisi, pero wala nang pakinabang ang iyong pagsisisi. Kaya, payo ko sa aking sarili mga kapatid at sa inyo, pagtibayin talaga ang pagkatao natin sa Islam.
Palayain natin ang ating kaluluwa sa mga masasamang pagnanasa para hindi po tayo makalimot sa Allah at maging alipin sa mapagpasakop na pagnanasa. Kaya ano tayo mga kapatid, tibayan mo yan, lalo na sa pananampalatayang Islam. No? Kaya sa atin, utos lagi ng Allah na alalahanin siya, dhikrullah, para hindi tayo makalimot. Subhanallah. Likas na sa ating pagkalimot, tapos ikaw, nagbulag-bulagan ka pa, tapos ikaw, patuloy ka pa sa pagkakalimot kasi nga hindi mo binabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala araw man o gabi. Dapat banggitin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Para magkaroon ka ng takot. Tulad ng sinabi ng Allah, wa idnataknal jabala fawqahum ka'annahu dhulalun fadhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nang itinaas namin ang bundok sa kanilang bandang itaas para bang kulandong at kanilang inakala na ito'y mahuhulog na talaga sa kanila, kunin ninyo ang anumang ipinagkaloob namin sa inyo ng may lakas at alalahanin ninyo kung anong meron doon, baka sakali kayo'y matatakot. Tingnan nyo, ganun ang pinayo ng Allah. Ganun ang sinabi ng Allah. Baka kayo'y matatakot. Kasi nga, yun ang purpose ng kasulatan, ng kapahayagan. Baka tayo'y matakot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka talaga pinipilit ng Allah. Bahala ka kung masumunod ka. Kaya, ang pagkalimot, mga kapatid, lalo na kung ikaw ang naging dahilan sa pagkalimot mo, kasalanan talaga yan. Okay lang sana kung hindi mo sinadya o wala kang mga bagay kung saan naging abala ka, okay lang yan. Kasi nga hindi mo sinadya eh. Likas sa atin yun, nakakalimot. Dumarating talaga yan may mga oras yan na dumarating na nakakalimot ka, kapatid. Katulad sa isang hadith dito na sinabi ni Abdullah na nagdasal ang propeta sallam at saka nang natapos sa taslim ay mayroong nagsabi sa kanya, "O mensahero ng Allah, nagbago na ba ang sala?" Kasi kulang ang sala ng propeta eh. Akala ng mga iba nagbago, Kanyang sinabi, ano yun? Kanilang sinabi, nagdasal ka po ng ganito. Kaya't itinupin niya ang kanyang paa at humarap sa kibla at nagpatira pa ng dalawang sujud. At pagkatapos, nagsagawa ng taslim sa kahumarap ang kanyang muka sa amin at kanyang sinabi, katotohanan kung meron talagang binago ang sala, ay ibabalita ko ito sa inyo. Ngunit ako ay tao lamang na kagaya ninyo na nakakalimot, kagaya sa inyong pagkalimot. Kaya kapag ako'y nakalimot, ay paalalahanan ninyo ako. At kapag nagdudang isa sa inyo sa kanyang sala, hanapin kung ano ang tama at saka tapusin ito at pagkatapos magsagawa ng taslim at saka magpatira pa ng dalawang sujud. Sinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith niya, mga kapatid, ganun ang pagsabi ng propeta, nakakalimot din siya katulad sa ating pagkalimot. Kaya alalahanan talaga, mga kapatid, ang bawat isa. Lalo na sa sala. Alalahanan mo sarili mo. Okay lang yun kung nakakalimot ka. Pero kung sinadya mo, dubila. At kaya, sabi ng mga ulama, ang pagkalimot, mga kapatid, ay dalawang klase. Pagkalimot na masisisi, at saka likas na pagkalimot. Ang pagkalimot na masisisi kapag ang isang tao ay merong pananagutan sa gawain at ang pagkalimot ay bunga, tingnan nyo, bunga ginawa niya, bunga ng pag-iwan o pagmamataas o kapabayaan sa katuruan ng Allah. Yun ang tinatawag na pagkalimot na masisisi. Kasi meron kang ginawa pang iba eh. Ang likas na pagkalimot, yun, nalimutan lang kasi tao tayo eh. Likas tayo. Hindi ka dyan mananagot, kapatid. Katulad sa ginawa ng propeta, nagsala siya. Nalimutan niya. Iba kasi, nagtrabaho lang siya, hanggang nalimutan ng sala. Yun, iba yun.
Kasi bakit ka naging abala? Alam mo naman may oras tayo eh. Masisisi ka talaga dyan. Kaya kailangan to pa rin talaga. Kapag ikaw nakalimot ka, dapat kaya sa Islam yun mga pagkalimot, insyaallah, basta hindi mo lang sinadya. Insyaallah, meron kang kapatawaran, katulad sa hadith ito, kapag katotohanan na pinapalambas ng Allah sa aking nasyon ang kamalian at pagkalimot at ang binilit sa kanya, isinalay sa ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay papatawarin ka sa mga iyong mga pagkalimot. Allahu Akbar. Kaya kahit sa salam, mga kapatid, si Prophet Muhammad salam, sa paglalakbay nila ayon sa hadith sa Abu Dawud, naglumakbay sila galing sila sa labanan sa Khaybar, pagbalik nila lapit na sila sa Madina, nagpahinga sila hanggang nakatulog ang kanilang bantay na si Bilal. Paggising niya, pajar na, subhanallah, sumisikat na ang araw. Sumisikat na, kaya bumangon muna si Prophet salam at tinawag niya si Bilal. Nagulat si Bilal, subhanallah. Kaya sabi niya, ang humahawak sa aking kaluluwa ay yaong humahawak rin sa iyong sarili. Nawa aking ama at ina ay isakripisyo para sa iyo. Kaya yung sabi ni Muhammad salam, inutusan na lang sila na umalis sa lugar na yun. Tingnan nyo, pajar na yun na, sumikat ng araw. Alam naman natin pajar, hindi dapat sumikat ng araw, wala pang sikat ng araw. Sumikat na, masyadong na mataas ng araw. Pero lumipat sila ng ibang lugar muna. Dinala nila kanilang mga hayop. At saka pagdala nila, lumipat silang kunti, tapos nagudo na si Prophet salam at nagsala ng pajar. At saka nagsabi siya, at ang sino man nakalimot ng pagdarasal, kung gayon ay dasalin ito kapag naalala ito. Sapagkat ang katastaasang Allah ay nagsabi, itayo ang pagdarasal para sa aking pag-alaala. Kaya dyan sa sinabi dyan, mga kapatid, sa kwento na yun, walang problema kung ikaw hindi mo naman sinasadya. Kasi siyempre nakatulog ka eh. O kaya mo. Kaya bilang Muslim, lagi talaga tayo magsasala. Nagsasala tayo para hindi tayo makalimot. Kaya alam mo naman, malimutin ka na. Tapos, dumami pa iyong mga pag-aabalahan at mga gawain. Tapos, hindi mo pa binigyan halaga ang iyong pagdarasal. Subhanallah. Kaya, tama talaga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, alhaakumut takatur hatta zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamun. Sabi ng Allah, nalingat kayo sa pagpaparami. Tingnan, nalingat kayo sa pagpaparami hanggang sa dumalaw kayo sa libingan. Ibig sabihin, namatay na kayo. Aba, hindi inyong malalaman talaga. Malalaman nyo rin ang tinatawag na araw ng paghukom. Kaya sana huwag tayong malingat sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa sobrang paglalaro, mga kapatid, audubillah, iniwan niya ng kanyang sala. Sa sobrang pagbabantay niya sa kanyang anak, hindi man lang nagsasala, subhanallah. O kaya sobrang tutok sa trabaho, adan na, hindi pa siya nagudo, hindi pa siya naghanda para sa sala. Sa sobrang pag-aasikaso niya, mga kapatid, hindi man lang nabanggit ang pangalan ng Allah. Sa sobrang hanap niya ng pera, kahit haram, gagawin niya pa, subhanallah. Kaya yun ang pagkalimot, mga kapatid, na maaring maging sanhi ng kasalanan. Makakasala ka talaga, bakit mo ginawa yan? At isa sa mga nakakalimot, mga kapatid, yun, wag natin sanang gayahin yun. Wag ka sanang makalimot kumuha ng kaibigan na mabuti. Wag mo kalimutan niya, kasi kung ginuha mo ang masamang kaibigan, talagang makakalimot ka talaga sa kabilang buhay. Kaya sa araw ng paghukom, pakinggan nyo, isa sa mga sinabi dito, ya laytani lam at-takhid pulana khalila laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sabi nito, kasiwian nga, sana hindi ko itinuring matalik na kaibigan ang taong iyon,
Sadyang iniligaw niya ako hinggil sa pag-alala matapos nang dumating ito sa akin at naging mapag-iwan para sa tao si Satanas. Tingnan kayo, udubila mga kapatid, nakakalungkot pakinggan to. Nalimutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga kaibigan. Kaya mga kaibigan mo manlalasing, subhanallah, malimutan mo talaga si Allah subhanahu wa ta'ala kasi bibili ka pa ng alak, magtagayan pa kayo, mag-iinuman pa kayo, pagkukwentuhan pa kayo, hanggang wala na, limutan mo na lahat, pati nga pamilya mo, malimutan mo, pati sarili mo, malimutan mo, audubillah. Kasi nga dahil yan sa mga masasamang kaibigan. Kaya sa araw paghukom, talagang magsisisi talaga sila. Kaya sa atin mga kapatid, napaka-importante talaga ang tungkulin natin bilang Muslim sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Katulad din sinabi ng Allah dito, katotohanan ako si Allah na walang iba Diyos kundi ako. Kaya't sambahin ninyo ako at itayo ang pagdarasal para sa aking pag-alaala. Kaya tingnan nyo, unutusan tayo ng Allah. Sa pagsamba mga kapatid. Kasi nga, nakakalingat, nakakalimot, o ano pa dyan. At saka mananagot po tayo lahat ng itong nakakatakot sa lahat mga kapatid. Mananagot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wasaw patus alun at kayo'y talaga'y tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sagot mo doon, ya Allah, nakalimot ako, subhanallah, anong klaseng sagot yun? Yun ba isasagot mo sa dakilang Allah? Katastaasang Allah, sasabihin mo, ya Allah, nakalimot ako, hindi yan maging dahilan. Kasi nga, bakit naging abala ka sa mga bagay-bagay tapos nalimutan mo si Allah? Abalang-abala ka sa pag-iikom ng mga pera. Abalang-abala ka sa pagpapatayo ng bahay mo. Subhanallah, abalang-abala ka sa mga pamilya mo. Tapos, salalang nalimutan mo. Audubillah. Kaya, sinadya yan ng iyong sarili sa totoo lang. At alam naman natin, basta sinadya mo, ay talagang parurusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad sa kwento ni Adam. Na sinadya niya talaga na magpalinlang doon kay Satanas. Kahit nakalimot ka, basta sinadya mo, yuhudubillah. Alam naman nila si Satanas yung kaaway yun, tapos sumunod pa sila. Kaya tulad din sinabi dito ng Allah, walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubuhum wa kana Allahu ghafurar rahima. Sinabi ng Allah, at walang pagkakasala sa anong pagkakamali ninyo, maliban kung isinadya ng inyong mga puso. At si Allah nga ang mapagpatawad na maunawain. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, yun, sinadya kasi ng puso mo yan. Bakit ka abalang-abala? Hindi mo lang binigyan ng oras ang mga bagay-bagay. Kaya, ang nakakatakot din sa pagkalimot mga kapatid, ay tumitigas ang puso mo. Kung tumatagal yan ang iyong pagkalimot, tumatigas ang puso mo. Sampula lang, sobrang abala siya sa panonood ng TV. Hanggang oras ng sala, ayaw na muna isala. Hanggang nalimutan, hanggang naalala niya, huling oras na sabi niya, hindi na lang magsala. Hanggang ganun na, nasanay na siya, hanggang tumigas ang puso niya, hanggang mapapa-impierno siya, audubillah. Kasi ganun na ganun mga kapatid. Nalimutan nila kasi. Katulad dito sa sinabi ng Allah, kwento dito, sabi ng Allah, hindi ba sumapit para sa mga yaong sumampalataya na nagpakumbaba ang kanilang mga puso para sa pag-alaala kay Allah? At ang anumang bumaba mula sa katotohanan at huwag magiging katulad ng mga yaong pinagkalooban noon ng kasulatan. At pagkaraan ay lumipas sa kanila ng mahabang panahon at saka tumigas naman ang kanilang mga puso. Karamihan sa kanila ay mga sawail. Tingnan nyo, ganun na ganun mangyayari sa iyo mga kapatid. Tumitigas pa lang puso mo. Kapag ikaw, lagi kang nakakalimot, hanggang tumagal na sa iyo, hanggang parurusahan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya sana wag tayong maging diyan, wag natin silang gayahin. Kasi sila tayong sa sa ayon din sa kasaysayan, nag-away-away sila, napuot sila sa bawat isa, nag-aagawan sila ng kaharian, nag-aagawan sila ng mga kasikatan, subhanallah. Kaya ang Ahlul Kitab, mga kapatid, binanggit yan sa atin para maging leksyon natin yan. Para makakuha tayo ng aral na wag natin silang gagayahin. Kaya una sa lahat, wag na wag kayong magpapaloko kay Satanas. Tulad ng sinabi ng Allah, istahwada alayhimus shaitana faansahum dhikrullah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Sinabi ng Allah, dinaig sila ng Satanas, kaya ipinalimot sa kanila ang pag-alaala kay Allah. Sa makatuwid sila mga kaalyado ni Satanas. Hindi baga ang kaalyado ni Satanas ay sadyang mga talunan. Totoo, mga talunan yan, mga kampo ng demonyo. Talunan. Tingnan nyo, ipinalimot na sila sa dhikrullah. Tapos, ganun pa ang hatol sa kanila. Mga talunan. Katulad din sinabi ng Allah, wala takunu kalladina nasullaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Sabi ng Allah, at huwag magiging katulad ng mga yaong nilimot nila si Allah. Kaya't ipinalimot rin niya sa kanila ang kanilang mga sarili, magkagayon sila mga swile. Tingnan nyo, ang tao pala kapag nilimot mo na si Allah, ikaw mismo sa sarili mo, malimutan mo rin. Billah. Tingnan nyo yung mga sobrang paghahanap ng kayamanan, hanggang sarili niya na, hindi niya na pinapakain. Naging madamot na siya sa kanyang sarili. Ganun na ganun mga kapatid, sa sobrang paghahangad mo ng mundo, na sobrang abalang-abala ka talaga, hanggang ang sarili mo, kinalimutan mo. Billah. Yun yung nakakatakot sa lahat. At may marami talagang nangyayari yan. Meron nga doon sobrang yaman niya na. Pero kung magtimpla ng gatas mga kapatid, parang walang kagatas-gatas sobrang damot siya pati sarili niya dinamutan niya ng sustansya. Ayaw niya bumili, gusto niya magtipid. Billah. Ganun ang parusa kasi ng Allah. Bakit mo kasi kinalimutan si Allah? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, mag-ingat sa ating mga kapaligiran. Lalo na mga bagay kung saan nagpapalimot sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ito na lang ating mga pinaghahawakan ng ating pagka-Muslim. Gusto natin makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala para siya'y malugod, para siya'y maalala natin. Kasi nga sa sobrang pagiging marupok natin, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay para alalahanin natin siya. Pabor yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Hindi niya tayo kailangan. Tayo po ang nangangailangan kay Allah. Kaya wag na wag nating kalimutan si Allah kasi nga ikaw ang kawawa sa pagdating ng panahon. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.